it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's video mga kabads, finally nagkaroon na ako ng time para mag-voice over. At nandito nga kami sa Baler, Aurora at dito tumuloy sa North Shore Surf Camp. Of course, hindi mawawala ang Let's Have Quick Tour. And welcome sa aming villa. At dito nga mga kabads, meron din swimming pool dito. At ito naman nga yung first room. Meron nga ditong dalawang double deck at isang single sa gitna. Malaki-laki na rin ito at kasya nga ang mga 10 tao dito. And let's go to the next room at ganun rin naman yung itsura, dalawang double deck at isang single bed. Bawat kwarto nga ay may dalawang banyo, ang isa pang CR at ang isa naman panligo. At dito naman banda yung kitchen at libre na lahat yung mga gamit dito. Meron din sila ditong refrigerator. Malawak nga rin itong villa at kasyang-kasya talaga kami dito. And now, itour ko naman kayo dito sa labas. At dito nga may surf lesson sila dito. And here, nandito na tayo sa dagat. Grabe, it's so refreshing na maririnig mo itong mga alon. Hindi man ito yung ine-expect ko na white sand, pero grabe, sobrang linis at ang ganda. And this is what I love. Look at the view, the mountain, the sea, the sun. Grabe, nakaka-proud lang na nakakapasyal na ako sa mga ganitong lugar. Hindi tulad dati na nasasabit lang ako nila tito, ni tita, ni lolo, ni lola, ni nanay, tatay, gusto kong tinapay. And here, change outfit na dahil gusto ko na talagang mag-swimming sa dagat. Nung una, parang natatakot ako sa mga alon, pero nung pumunta na ako dito, safe na safe pala. Isa pa nga sa mga nagustuhan ko dito dahil hindi mabato kaya hindi talaga masakit sa paa. Ito yung sinasabi nilang live your life now. Dahil nararamdaman na nga namin na tumatanda na talaga kami. Nakakapagplano at desisyon na rin kami sa mga gusto naming gawin sa buhay. Parang kailan lang humihingi pa kami ng baon sa mga magulang namin. Pero eto, isa-isa sa amin, bumubuo na ng pamilya. At sobrang nakaka-touch din dahil bawat isa sa amin ay ginagawang parte ng buhay namin. And dito nga sa part na ito, tinuturuan ko si Badsnel. Sinasamahan ko nga siya dahil takot nga siya sa alon. Hindi lang ako sure pero sinasabi niya na first time niya lang talagang makapunta sa dagat. Medyo nalulula nga raw siya kapag nakakakita daw siya ng walang katupusang tubig. At sabi ko nga sa kanya ay sasamahan ko siya na i-conquer ang fear niya. At masaya naman ako na nasasamahan ko siya sa mga ganitong bagay. After naman namin sa dagat, dito naman kami tumuloy sa swimming pool para magbanlaw. After naman no, nagmerienda naman kami ng samji. Alam niyo ba sa totoo lang, super napaproud ako dito sa mga kaibigan ko dahil ang galing nilang magplano dahil sa tingin ko medyo napamura kami dito. Pagkatapos nga namin kumain, magpahinga, dumiretso ulit kami sa dagat. Aba, susulitin ko to. Kumain di scripted o sige, takbo. At ayun na nga, pagkatapos namin magbaliw-baliw ni Jonathan, pumunta na ako dito sa swimming pool para magbandaw at maligo. Habang mag-isa nga ako dito, medyo nagmuni-muni na muna ako. Papasalamat nga ako sa experience na ito dahil may time ka mapag-isa kung gusto mo, may time na kasama mo mga kaibigan mo, may time na gusto mo may jowa ka. At ayun na nga, hindi ko na kayo masyado na-update nung gabi dahil sa totoo lang nakatulog na rin kami. Medyo napagod rin kami sa biyahe dahil mga 6 na oras din papunta dito sa Aurora. At ito na nga, kagising namin, dumiretso agad kami dito sa tabing dagat. Dito na nga rin kami nagkape at naghihintay nga ng sunrise. Pero medyo natatakpan nga ito ng mga ulap kaya hindi namin ganun talaga nakita. It's her hair and her eyes today that just simply takes me. Okay, sorry na po sa mga single dyan. Alam niyo ba mga kabads na hindi ko ina-expect na magiging kaibigan ko sila? Dahil sa totoo lang, magsimula nung tumungtong akong mag-college sa Dabsu, ang iniisip ko lang talaga ay mag-aral ng mabuti. Masyado lang akong focus sa sarili ko sa mga gawain sa school. Ang goal ko lang noon ay makapagtapos ng pag-aaral at makabawi sa nanay ko. At tulad ko, etong mga kaibigan ko, may iba't iba ring dahilan kung bakit nagpatuloy sa pag-aaral. Pero simula nung naging kaklase ko sila nung second year, unti-unti ko silang
silang nakikilala, nakakasama, medyo nagbabago yung pananaw ko sa buhay. Pwede naman palang maraming kaibigan, pwede naman palang maging masaya, pwede naman palang maging magaan habang inaabot mo yung mga pangarap. Dahil sa totoo lang, nung bata ako, nagkaroon na rin ako ng trust issue. Dahil nga nung bata ako, lagi ako nagtatransfer sa iba't ibang school, nakakaramdam ako ng discrimination. Na-experience ko ring mabuli at minsan nga ay binabackfight pa ako. Minsan nga kung sino pa ang tinuturing mong kaibigan, sila pa yung masaya kapag bumabagsak ka. May iba pa nga na hindi masaya sa mga nararating mo. Pero ganun pa man, parte na ng buhay yun. And honestly, pinagpe-pray ko talaga kay God na gusto ko rin magkaroon ng circle of friends. At ito nga, isa sila sa mga circle of friends ko. Alam mo yun, chill lang. Yung kahit hindi ka lagi sumasama, nag-chat, nagre-reply sa kanila, kasama ka pa rin sa mga plano nila. Sa kanila ko rin naranasan yung suporta. Yung magla-like sila pagkasama lang sila sa video. Charis, joke lang po yun. Pero sa totoo lang, sobrang na-appreciate ko sila and I am very thankful and I am so blessed to have them. Sa dating ako, huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Pagkus nagpapasalamat pa ako dahil na-experience ko ang mga yon. Nung bata pa lang ako, naka-experience na ako ng mga ganon. Ano pa kaya habang tumatanda ako? Sabi ko nga sa sarili ko noon, hindi ko kailangan patunayan ng sarili ko, hindi ko kailangan linisin ang pangalan ko. Kahit isang tao nga lang ang maniwala sa akin, sapat na. Dahil naniniwala ako, laging nananalo ang mabuti.